Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Chair Zaldico, sinabi niyang aabot sa 1 bilyong pisong cash ang personal niyang inihatid sa bahay sa Makati na paraan niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa utos umuno ito ni dating House Speaker Martin Romualdez at nakatutok si Tina Panganiban Perez. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ito ang inilahad ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa panibagong video na kanyang inilabas sa kanyang social media page ngayong araw. Sabi ni Ko, noong kakaupo lang niya bilang House Committee on Appropriations Chair, may natanggap siyang utos mula kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Ayon kay Ko, batayan niya sa instruction ni Romualdez, ipinadala raw ito sa isang bahay sa Makati. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Sa hiwalay na post, ipinakita ni Ko ang mga litrato na anyay listahan ng mga delivery ng mali-maletang pera para anya sa Pangulo at kay Romualdez. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Sabi ni Ko, umabot sa mahigit 55 billion pesos ang naihatid niya sa bahay ni Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hinihingan namin ang Malacanang ng pahayag kaugnay sa bagong video ni Ko. Pero sabi kanina ng Pangulo, umuwi na lang dito si Ko at harapin ang kanyang mga kaso. Sabi ng Pangulo, hindi siya nagtatago kung mayroon mang akusasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan naming kunan na pahayag sina Congressman Martin Romualdez at DOJ Undersecretary Jojo Cadiz kaugnay ng mga bagong pahayag ni Zaldico. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano siya pati ang First Lady at kanilang mga anak. Sabi ng Pangulo, hindi niya kapatid ang nakita ng publiko sa TV. Sabay sabing nag-aalala siya sa lagay nito. Mabilis na hirit ng senadora, patunayang mali siya. Kaugnay naman sa mga bagong aligasyon ni dating Congressman Zaldico, hinamon siya ng Pangulo na umuwi at harapin ang mga kaso. Nakatutok si Ivan Mayrina. The lady that you see talking on TV is not my sister. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na nagdadrag siya! Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First family? Sir, were you hurt by her accusations and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public.
We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo, agad sumagot si Senadora Amy sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay hirit na kung ano-ano nang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal. May hamon naman ang Pangulo kay dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Bago humarap ang Pangulo sa press conference ngayong hapon, naglabas ng video si Zaldico na nagdedetalye na mga delivery ng bilyong pisong naging parte umano ng Pangulo sa anomalya. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sacked me now because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor, magkano ang halaga, at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita, kuha ng satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa investigasyon sa mga anomalyang flood control project. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pa nga raw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon, pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsa ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Zaldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo, at wala akong nagagawang flagship projects.
Sabi ni Tiangco na pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa ay nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Hinihinga namin ang reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Isinumite na ng PNP-CIDG sa Independent Commission for Infrastructure ang kahong-kahong mga ebidensya at dokumentong nakalap mula sa investigasyon nila sa mga flood control project mula Region 1 hanggang Region 9. Nakatutok si Joseph Moro. Sakay ng truck ang nasa halos 100 kahon ng mga ebidensya at dokumento mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Sinimite ang mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI galing sa ginawang investigasyon ng PNP sa 28 na mga flood control project mula Region 1 hanggang Region 9. Ilan sa mga lugar kung saan nakahanap ng ebidensya ang PNP ay ang Sorsogon, Tarlac, Albay, Southern Leyte, Negros Island, Zamboanga City, San Juan at Maynila. Ang mga proyekto ginawa ng top 15 na mga kontraktor. Ilan dun sa mga kahon-kahon ng mga ebidensya na binigay ng CIDG sa ICI, itong tungkol sa flood control project sa Zamboanga City na mga kontraktor na St. Timothy Construction, Alpha and Omega at ng Sunwest Incorporated. Mga nababanggit o binanggit ng Pangulo ng mga nakakuha ng mga pinakamaraming flood control projects sa buong bansa. Ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega ay mga kumpanya ng mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya, samantalang ang Sunwest naman ay kay dating Representative Saldi Co. And determine kung ghost projects nga talaga yan. And then once kung talagang determined as ghost projects, we will refer the matter like what we do in the previous ones. Ang tuloy-tuloy na investigasyon ng ICI nangyari sa harap ng pag-aresto sa ilan sa mga sangkot sa anomalya. That's very good. Okay. Very good. Good news for the Filipino. Noong isang linggo, inirekomenda ng ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH na kasuhan ng plunder, graft at bribery si dating Speaker Martin Romualdez, si Co at mga opisyal ng Sunwest Incorporated at Hightone Construction and Development Corporation. Sa referral ng ICI, sinabi nito na isinimita na ito ng walang findings o konklusyon na guilty o may pananagutan si Romualdez, bagay na binigyan diin ng kampo ni Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na kumita siya mula sa mga flood control project. Umaasa ang kampo ni Romualdez na magsasagawa ng independent, masinop at patas na investigasyon ng Ombudsman sa mga ebidensyang isinumite dito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Pinasok ng mga otoridad ang bahay ni dating Congressman Zaldi Co sa Pasig upang magsilbi ng arrest warrant.
Abogado lang ng dating mambabatas ang naroon, pero may ilang mga gamit na nakita gaya ng mga vault at maleta. Nakatutok sa Marisol Abduraman. Bago magtanghali, dumating ang NBI at PNP-CIDG sa bahay ni dating Congressman Zaldico para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Nasa loob ito ng isang exclusive subdivision sa Pasig City at ang buong bakod may nakatakip na puting lona. Nasa bahay si Atty. Roy Rondain na tumatayong abogado ni Ko kasama ang iba pang abogado nito. Sa labas ng gate, nakalapag sa kalsada ang ilang kahon at bag. Ipinakita nila sa mga pulis at NBI ang laman. Ang isa may lamang relo, ang iba hindi na binuksan. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, @ 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok ang mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang ng vault pero hindi na binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search and seizure na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Nasa living room naman ang maraming mga kahon, mga paintings, mga crates, mga bag at mga personal na gamit. Sa mga kwartong pinasok, may mga maletang iba't iba ang laki. May mga vault din na iba't ibang laki. Ang iba nakabukas. At sa isang kwarto pa, makikita ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman pong untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process, this is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol na rin ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving of the No, hindi naman. We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. May emergency lang. Do we know what's the emergency at all? We were just told it's an emergency. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sumuko na sa mga otoridad. Yan ang panawagan ng DILG kay dating Congressman Zaldico at 7 iba pang may arrest warrant kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Babala ng DILG, mananagot pati ang mga tumutulong sa pagtatago nila. Nakatutok si June Veneracion. Nasa kustodiya na ng gobyerno ang 8 sa mga akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Bunsod ng umunoy substandard 289 million peso road dike project sa bayan ng Nauhan. Sa mga akusado, 1 ang sumuko, 7 ang arestado. Sa 8 pang pinaghahanap, 4 ang nasa abroad kabilang si dating Congressman Zaldico. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angeli Alcazar, ang President at Chairperson ng Board of Directors ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang Treasurer ng SunWest. Si Montrexis Tamayo ng DPWH naman ay sinasabing nasa Jordan. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station.
If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Inaasahan daw ng DILG na lalabas na ang red notice ng Interpol laban kay Ko. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Sabi ng DILG, bukod kay dating Congressman Zaldico, kumontak na raw sa mga law enforcement agencies ang 3 iba pang akusado na nasa abroad at nagsabing nakahanda silang sumuko at magtungo sa mga embahada ng Pilipinas kung nasaan sila ngayon. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. Binalaan ng mga otoridad ang mga nais tumulong sa mga pinaghahanap na akusado na mananagot sila sa batas. Umpisa pa lang po ito. Marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Samantala, kinumpirma naman ni Rimulya na pagmamayari ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro ang bahay sa Quezon City kung saan naaresto kahapon si DPWH Mimaropa OIC Chief Planning and Design Division Dennis Abagon. Pero hindi niya pinangalanan ng Vice Mayor. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden. Sa panayam ng GMA News kay Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero aniya, pinauupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa nga raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay ng pahintulot na pasukin ng bahay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nakakulong na sa Quezon City Jail at sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal ang 7 akusado kaugnay sa maanumalyang proyekto kontrabaha sa Oriental Mindoro. Nakapagpiyansa naman ng isa matapos silang iharap sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos maaresto ng NBI at ng PNP, iniharap sa Sandigan Bayan ang unang batch ng mga kinasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Mga opisyal at dating opisyal ng DPWH Mimaropa. 8 sila sa 15 kapwa akusado ni dating Congressman Zaldico sa mga kasong graft at malversation, kaugnay ng substandard umanong proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Kasama dito sina dating DPWH Regional Director Gerald Pakanan, mga Assistant Regional Director na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos, mga Division Chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, Division OIC Dennis Abagon, Project Engineer Felizardo Casuno at Accountant Lerma Caico. Una silang hinarap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Pero ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division, non-bailable dahil higit sa 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Dahil hindi kasama sa kasong malversation, tanging si Calvo ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos siyang iharap sa korte. Nag-issue ng commitment order ang 6th Division para idetene ang 6 na lalaking akusado sa Quezon City Jail sa Payatas. Dahil hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, idedetine si Caico sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. Sa Huwebes, babasahan ng sakdal para sa kasong graft ang mga akusado. Habang sa December 2 ito gagawin para sa kasong malversation. Magtatakda ng ibang petsa sa arraignment ng mga akusadong nananatiling at large. 2 rito mga opisyal ng DPWH Mimaropa, 5 ay Board of Directors ng construction company na SunWest at si Ko na pinaniniwalaang nasa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng DILG na walang special treatment sa 6 na akusado sa maanumalyang proyekto kontrabaha sa Oriental Mindoro at nakadetine ngayon sa Quezon City Jail Male Dormitory. Nakatutok doon live si Maris Umali. Maris?
Mel, kasunod nga ng inilabas na commitment order ng Sandigan Bayan at gaya na rin ang naunang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla nang mag-inspeksyon siya dito noong isang buwan, ay ikinulong na nga kaninang hapon dito sa Quezon City Jail male dormitory dito sa Payatas, Quezon City. Partikular doon sa level 4 ng Building A na nakikita po ninyo sa aking likuran, ang 6 sa 8 mga inaresto ng mga otoridad kaugnay sa flood control project scam. 3:36 ng hapon nang ipasok dito sa loob ng Quezon City Jail Facility sina Dennis Abagon, Gerald Pacanan, Felizardo Casuno, Dominic Serrano, Ruben Santos at Jean Ryan Altea. Naharap sila sa kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Pagdating sa pasilidad, sumailalim sila sa mugshots, medical check-up at kinuha rin ang kanilang mga personal na impormasyon. Lahat naman sila yung may kasamang mga counsel, so everything is within the law. Ang sisigurado ko lang ang personal safety ng ating mga 6 na nakadetain dito. Bibigyan namin sila ng ample na seguridad. Sa pagkarinig namin ay may gang na silang sinalihan, yung bahana sila gang. Sabi ni Secretary Remulla, magkakasama ang 6 sa iisang kulungan. Sinigurong hindi bibigyan ng special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Opo, pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Sabi pa ni Secretary Remulla, hindi maaaring maging palusot ang sakit o hospital arrest dahil may mga doktor at nurse daw sila rito 24 oras. Nag-request na rin daw si Remulla ng pondo para sa medical room. Sabi ng DILG, 3 sa mga kinasuhan ay nasa ibang bansa at nagpahayag na raw sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na sila'y susuko. Binigyan sila ni Remulla hanggang Huwebes na iharap ang sarili sa mga otoridad. Meron po pong 3 na nasa, isa po sa Amerika, isa sa Qatar, isa sa, hindi ko nagkakamali, New Zealand. Yung kanilang mga counsel ay nagsabi na magre-report sila sa embassy within this week. Alam namin kung nasaan sila, alam namin kung anong address nila abroad, nakita na lahat. There's no use hiding. How soon will they be deported? Hopefully within this week. Nananatiling at large si dating Congressman Zaldico. Isang at large na yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So baka mahanap na natin anytime soon. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Mel, ayon kay Secretary Remulla ay nakatakda ang arraignment ng 6 na mga nakakulong na ito sa mga susunod na araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Nakuha po ng GMA Integrated News ang mga salin ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na umaming sangkot sa pagdidispalko ng milyong-bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects sa Bulacan 1st Engineering District. Nakatutok si Chino Gaston, exclusive. Dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Assistant Engineer JP Mendoza. Ilan lang sila sa binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga opisyal ng Bulacan 1st Engineering District na umaming sangkot sa pangdidispalko ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects. Naungkat sa mga pagdinig ng Senado at Kamara ang kanilang mga pagkakasino kung saan bilyong piso ang kanilang naipatalo, pati na ang mararangyang kotse ng ilan sa kanila. Nakuha ng GMA Integrated News Research ang ilan sa kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth. Si Alcantara na 1994 pa pumasok sa DPWH, taong 2019 nang maging OIC District Engineer ng Bulacan 1st District. Sa kanyang SALN noong taon na yon, ang idineklara niyang net worth nasa mahigit 6.4 million pesos lamang. Ang kanyang assets nasa mahigit 6.7 million pesos. Pero kapansin-pansin na wala siyang idineklarang mga pag-aaring lupa o bahay. May 2 sasakyan lamang na nakasaad. Pagsapit ng 2020, nung ganap na district engineer na siya,
Umakyat sa mahigit 9.5 million pesos ang kanyang net worth dahil sa paglaki ng halaga ng jewelries at appliances, pera sa bangko, pati cash on hand. Wala siyang utang nung taong iyon, pero wala pa ring nakadeklarang real estate properties. Nagpatuloy ang pagtaas ng kanyang net worth sa 2021, 2022 at 2023. Hanggang nitong 2024, ang kanyang idineklarang net worth nasa 17.7 million pesos na. Pero tulad ng mga nagdaang taon, walang nakadeklarang mga bahay at lupa sa kanyang mga ari-arian. Wala rin siyang inilistang liabilities. Si Hernandez naman ang unang bumiyok sa mga BGC boys at nagsabing nakinabang ang ilang senador sa mga kickback sa mga flood control project. Si Hernandez din ang nag-surrender ng ilang luxury vehicle sa ICI, kabilang ang isang Lamborghini Urus na nagkakahalaga ng mahigit 30 million pesos at isang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang presyo. Noong 2019, nasa halos 8.2 million pesos ang idineklarang net worth ni Hernandez. Kabilang sa kanyang assets ang dalawang lupaing halos 1.9 million pesos ang halaga at mga kotseng nasa 2.8 million pesos. Bagamat hindi nakadetalye kung ano-ano ang mga ito. Pagsapit ng taong 2020, ang kanyang net worth umakyat sa halos 12 million pesos. Ang kanyang real properties na dagdagan ng isang house and lot na nakasaad na isang donation, kaya walang kaakibat na halaga. Sa kanyang SALN noong 2023, idineklara na niya itong inheritance o mana. Lumaki rin ang halaga ng kanyang mga kotse at pera. Taong 2021, tumaas pa ang kanyang net worth sa halos 14.2 million pesos. Taong 2022, ang kanyang net worth naging halos 20.2 million pesos na. Kapuna-puna ang paglaki ng halaga ng kanyang mga kotse na nasa 10.8 million pesos na. 2023, ang kanyang idineklarang net worth halos 28.7 million pesos. Ang kanyang mga negosyo na isa lang ang nakasaad sa kanyang 2019 SALN, naging 3 na pagsapit ng 2023. Nagdeklara rin siya ng lupa na kanya raw minana at ang kanyang idineklarang mga kotse nasa 15.8 million pesos na. Ganyan din ang halaga ng kanyang mga sasakyan sa kanyang huling SALN nitong 2024. Pero kapuna-puna ang pagkakaroon niya ng utang sa bangko na nasa 20 million pesos na humila sa kanyang net worth pababa sa halos 8.7 million pesos. Bahagya lang na mas mataas sa kanyang SALN noong 2019. Si Mendoza naman, halos 10.3 million pesos ang idineklarang net worth noong 2019. Nagdeklara siya noon ng house and lot na nasa halagang 5.4 million pesos at isang SUV. Hindi nagbago ang kanyang net worth noong 2020 at bahagya lang tumaas sa mahigit 11.1 million noong 2021. Pero kapansin-pansin naman ang biglang pagtalon ng kanyang net worth sa halos 20.2 million noong 2022. Nadagdag sa kanyang mga assets noon ang isa pang lupain na kanya raw minana at pagtaas ng halaga ng kanyang mga sasakyan sa 9 million pesos. 2023, lalo pang lumago ang kanyang net worth sa mahigit 32.3 million pesos. Dadagdagan muli ang kanyang assets ng lupain na kanya raw minana na nagkakahalaga ng 12 million pesos at nitong 2024, ang kanyang huling idineklarang net worth nasa mahigit 33.6 million pesos na. Kasama rin sa pinangalanan ni Senador Panfilo Lacson na miyembro ng BGC Boys si Engineer RJ Dumasig. Sa kanyang SALN noong 2022, ang dineklara niyang net worth nasa halos 11.6 million pesos. Umakyat ito sa mahigit 12.2 million pesos noong 2023 at tumalon sa halos 16.2 million pesos noong 2024 dahil sa lupang kanya raw minana na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na may mga gusto umanong magpabagsak ng gobyerno. Dagdag pa ng senador, inalok pa siyang maging bahagi ng itatatag na civilian-military junta o yung gobyernong mga sibilyan at militar ang magpapatakbo. Nakatutok si Jonathan Andal. Saktong isang linggo bago ang malawakang kilos protesta sa November 30, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may mga nagbabalak pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng civilian-military junta. Inalok pa nga raw siya na sumali rito. Sa akin nga may nag-uudyok at gusto civil-military junta.
may message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Dinededma ko nga eh. Dahil kasi meron pa ngang offer na maging part ako ng junta eh, ng council eh. Kaya nga dinededma ko eh. Ang civil-military junta ay isang pamahalaang pinapatakbo ng pinagsamang grupo ng mga sibilyan at opisyal ng militar matapos mapatalsik o mapalitan ng namamahalang administrasyon. Pero sabi ni Lacson, wala namang kumukontak sa kanyang aktibong sundalo at pulis na gustong sumali sa junta. Yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession, hindi po pwede. So, civil military junta. Sabi ni Lacson, natanggap niya ang alok na maging bahagi ng junta bago ang rally ng INC o Iglesia ni Cristo noong nakaraang weekend at mas umugong ng lumutang ang video ni Zaldico. Kaya tingin niya may nagkukumpas sa mga nangyayari. Mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Pero sino kaya ang mga nagkukumpas sa mga ito? Yung mga groups na interested, mga partisan, meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Sabi ni Lacson, bagamat dapat magpatuloy ang galit ng publiko sa katiwalian sa likod ng maanumalyang flood control projects, hindi ito dapat humantong sa paglabag sa konstitusyon. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, hindi niya ito susuportahan dahil hindi makabubuti ang civil-military junta. It will be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Paglilinaw naman ng koalisyong trillion peso march na magrarally sa linggo, hindi kasali sa kanila magiging panawagan ang pabagsakin ang pamahalaan o mag-resign ang mga nasa pwesto. Binasa ko rin sa aking opening statement, sa unity statement, lalong-lalo na hindi tayo sumusuporta sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano pa man na papalitan yung ating government ngayon. In other words, we adhere to the call of the Constitution, democratic processes ang ating sundin. Kung mag-resign man sila, dapat daw naaayon pa rin sa konstitusyon ang susunod na mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.